Kanina po ay nahatulan na guilty etong dalawang mamamahayag na umano'y nagpupondo sa terorista. At alamin ho natin yung next move dyan. Kasama ho natin si Ma'am Davet Panelo ng International Association of Women's in Radio and Television at ng National Union of Journalists of the Philippines. Miss Davet, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manludes. Hello, Lourdes. Magandang hapon. Kamusta ka na? I'm good. Nasaan ka ngayon, Miss Davet? Dito ako sa Tacloban. Umaten tayo kanina nung nung promulgation ng journalist na si Frenchie May Cumpio. Yun, kasamahan natin. Actually, ka-member natin siya, no, sa IWARC. Tapos si lay worker naman, si Mariel Dumiquel. So nandun sila kanina, na-meet natin. Siyempre, hindi natin inaasahan yung ganitong decision. Galit tayo, no, dahil umaasa tayo na akwital. Dahil si Frenchie, malinaw, no, na isang broadcast journalist, kasanay natin, no, namamahayag sila namamahayag siya, no, tungkol sa mga issue sa komunidad, na militarization, no, sa kanayunan, kahirapan, korupsyon. Sila yung mga nagkikwento, no, kung anong nangyayari talaga sa mga komunidad. Pero nung February 7 nga, 2020, isang early morning raid, no, madaling araw ni raid yung kanilang opisina sa Eastern Vista. At kinuha nga, ito si Frenchie at si Marcel. So, in fact, dapat nandito siya, no, kasama natin. Nagtatrabaho, katulad natin. Diba? Pero 6 na taon na yung kinuha sa kanya, no? At she's actually turning 27 tomorrow. Birthday niya. Bukas. Miss Davet, para malinaw sa ating lahat, no, ano yung naging hatol sa kanila? After nito, kulong na silang dalawa? Okay po. So sige, no, kanina ang sabi ni Judge Georgina Uy Perez ng Regional Trial Court Branch 45 dito sa Tacloban City, acquitted siya dun sa isang kaso, yung illegal possession of firearms and explosives. So, acquitted silang dalawa doon. So, maganda yon kasi yun yung mas mabigat na kaso kapag pinapaliwanag ng mga abogado kanina. Pero yung pangalawang kaso, yung financing terrorism, dun sila convicted. Kaya ang hatol ay 12 to 18 years, minimum of 12 years, maximum of 18 years. Pero temporal, reclusion temporal siya. Kaya pwedeng mag-bail. Yun yung pinapaliwanag ng mga... Okay. So magkano ang bail na inilatag ng korte sa kanilang dalawa? Wala pa kasi they are given 5 days para mag-file ng motion to bail. Kaya 5 calendar days yan pinapaliwanag ni attorney kanina. Kaya hanggang Lunes malalaman natin, kailangan muna nilang mag-file. Tapos tsaka pa lang kung may motion na bibigyan daw tayo syempre ng kopya ng abogado. Tapos tsaka pa lang malalaman kasi magro-rule pa di ba? Upon the discretion of the Regional Trial Court yung yung bail. Under the revised rules of court yan, So, yun yung hihintayin natin. Yung motion muna, tapos saka pagka nag-grant yung motion at saka palang magsasabi, yung judge kung magkano ba yung bail. So, while nasa apila, saan sila mananatili? Ang sinasabi kanina kasi sa dun sa promulgation ay pinapalipat na sila sa correctional on women, pero dito daw sa Mandaluyong. Yun yung andun sa order, no? Pero ang sabi ng mga abogado, they will file din yung motion na manatili sila kasi nga uunahin nga nila yung magpa-file kasi ng bail. Aside sa paghahain ng bail, motion para makapag-bail na nga, ano ba yung mga susunod na hakbang na mga abogado po nitong dalawa? Ayun pa lang naman yung sabi ng mga abogado kanina. Tapos, syempre magmo-motion for reconsideration sila. Of course, they will appeal. Naman yung paliwanag nila. Pero, syempre, kaka ano pa lang ng hatol kanina, no? Kaya
hindi pa natin pwedeng pangunahan kung ano yung mga susunod na Okay. gagawin. Pero sa totoo, nagmi-meeting pa yung mga abogado kung paano na nga. Okay. Kung nga yung nilang binanggit kanina, magpa-file sila ng motion for bail, tapos motion for reconsideration. Opo, sa pinakahuli na lang, Miss Panelo, ano yung impact? Ano po yung epekto nitong desisyon na ito sa mga mamamahayag sa kabuuan? Siyempre, sa atin, chilling effect ito, no? Hanggat sa maaari gusto nila, papatahimikin tayo. Matagal na nilang ginagawa yan, no? Sa atin, hindi lang naman ngayon. Pero, sabi nga nung sabi ng lawyer kanina at sabi ng Committee to Protect Journalists, first time na merong nakatulan ng terrorism na na journalist. So ito talagang may chilling effect hindi lang sa mga Filipino journalists kundi sa journalists sa buong mundo kasi pwede siya maging president. No, yun yung kaya kailangan talagang labanan natin. Kailangan patuloy tayong lumaban. We have to challenge yung ganitong klase ng mga desisyon. So tayo syempre sa IWART at sa media sa media community, and we have the support of our colleagues from the international community na siyempre susuportahan natin yung petition for bail Opo. Okay. petition for consideration. At siyempre sa atin patuloy tayong mananawagan sa immediate na sorry, excuse me. Immediate na paglaya, of course. Unconditional release kasi wala namang basihan yung mga yung kaso nila. Trump up charges, sabi nga natin. So, dapat i-drop. Ayun. Okay. Ma'am David, maraming salamat sa oras. Ingat po dyan. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Good afternoon po. Maraming salamat. DZX